Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Maya. Sabi nila, ang Baguio raw ay para sa mga magkasintahan. Iyong mga naglalakad sa Session Road habang magkahawak kamay sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Pero para sa akin, ang Baguio ay isang malaking bitag ng alaala. Dito ako lumaki, dito ako nag-aral, at dito ko rin binuo ang isang napakataas na pader sa paligid ng puso ko. Mayroon akong listahan. Simula high school, alam ko na kung ano ang gusto ko sa isang lalaki. Matangkad, disente, propesyonal, at higit sa lahat, iyong kayang sabayan ang ambisyon ko sa buhay. Gusto ko ng lalaking amoy mamahaling perfume, hindi lalaking amoy kalsada. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil sa gitna ng malamig na hamog ng syudad, natagpuan ko ang sarili ko sa isang sitwasyong hinding-hindi ko inakala. Nagsimula ang lahat isang hapon ng Hulyo. Kasalukuyan akong nasa loob ng isang maliit na coffee shop malapit sa Wright Park. Katatapos lang ng shift ko sa opisina at balak ko sanang tapusin ang ilang reports. Labas-pasok ang mga turista, suot ang kanilang mga makakapal na jacket. Habang ako naman ay nakatingin lang sa bintana, pinagmamasdan ng unti-unting pagdidilim ng langit. Alam niyo naman ang ulan sa Baguio. Hindi ito nagbibigay ng babala. Isang saglit lang, biglang bubuhos ang malalakas na patak na tila gustong wasakin ng mga bubong. Bad trip, bulong ko sa sarili ko. Nakalimutan ko ang payong ko sa sasakyan at ang sasakyan ko naman ay nakaparada sa malayo dahil punuan ng parking space malapit sa shop. Habang nag-aabang ako na tumila ang ulan, bumukas ang pinto ng shop. Pumasok ang isang lalaki na basang-basa. Hindi siya nakasuot ng pang-opisina. Naka-leather jacket siyang lumana, kupas na maong, at bota na punong-puno ng putik. Hawak niya ang isang helmet. Isa siyang rider. Siya si Rico. Hindi ko siya tipo. Malayo siya sa ideal man ko. Magulo ang buhok niya, may kaunting balbas na hindi maayos ang pagkakashave. At ang boses niya pag order niya sa counter ay baritono at tila may gasgas. Iyong boses na parang palaging galing sa sigawan o pagod sa kalsada. Nang mapansin niyang tinitingnan ko siya, nagtama ang paningin namin. Hindi siya umiwas. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting tipid, pero tila may kahulugan. Miss, mukhang matatagalan pa yan. Wika niya habang itinuturo ang malakas na ulan sa labas gamit ang kanyang nguso. Baka gusto mong makishare ng table? Punuan na kasi. Lumingon ako sa paligid. Tama siya. Wala nang bakanting upuan maliban sa tapat ko. At dahil ayaw ko namang magmukhang masungit, tumango ako ng bahagya. Umupo siya sa harap ko. Ang amoy niya ay halo ng ulan, kalsada at matapang na sigarilyo. Malayo sa amoy ng lavender at mamahaling sabon na nakasanayan ko. Maya, pagpapakilala ko nang magtanong siya. Kahit pa medyo nag-aalinlangan ako. Rico, sagot niya. Taga rito ka ba talaga? O napadpad ka lang para magpalamig ng ulo? Natawa ako ng bahagya. Taga rito ako. At ikaw, mukhang galing ka sa malayo. Galing Maynila, nag-ride lang pataas. Masarap mag-isip kapag malamig ang hangin, kahit pa mabasa ng ulan. Paliwanag niya habang hinihigop ang mainit niyang kape. Habang nagpapatuloy ang ulan sa labas, unti-unting lumalim ang usapan. Akala ko ay wala kaming pag-uusapan. Pero mayroon siyang paraan ng pagsasalita
na tila hinuhubaran ang pagkatao mo nang hindi mo namamalayan. Simple lang siya, walang pretensyon. Ikinuwento niya ang buhay niya sa kalsada, ang kalayaan ng pagiging rider, at ang mga hirap na dinanas niya na hindi ko kailanman naranasan sa loob ng aking air-conditioned na opisina. Sa bawat kwento niya, unti-unting nababawasan ang pagiging judgmental ko. Pero sa isip-isip ko, hanggang dito lang to. Isang estranghero sa ilalim ng ulan. Ngunit nang tumila ang ulan at kailangan na naming maghiwalay, may kung anong kurot sa puso ko nang makita ko siyang sumakay sa kanyang motor at mawala sa gitna ng hamog. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng aking pagkalito. Dahil sa bawat susunod na pag-ulan sa Baguio, ang imahe ni Rico, ang lalaking hindi ko kailanman magiging tipo. Ang unti-unting nagpapatibok sa puso kong kay tagal kong pilit na pinatitigas. Lumipas ang ilang linggo at pilit kong ibinalik ang sarili ko sa normal na takbo ng buhay ko sa Baguio. Gising sa umaga, trabaho sa isang real estate firm, pakikipag-usap sa mga kliyenteng puro kurbata at matatamis na salita ang dala, at uwi sa kondo pagdating ng gabi. Pero aminin ko man o hindi, tuwing hapon at nagsisimulang magdilim ang langit, hindi ko mapigilang mapatingin sa kalsada. Hinahanap ng mga mata ko ang isang kupas na leather jacket at ang ingay ng isang lumang makina. Isang hapon, habang naglalakad ako sa paligid ng Burnham Park para magpalipas ng oras matapos ang isang stress na meeting, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang langit na kanina lang ay kulay kahel ay biglang naging abo. Sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang ulan. Iyong ulan na may kasamang malakas na hangin, tipikal na bagyo sa kabundukan. Tumakbo ako para sumilong sa isang maliit na gazebo. Pero huli na ang lahat. Basang-basa na ang suot kong puting blouse at pencil skirt. Nanginginig ako sa lamig, yakap-yakap ang sarili ko habang ang mga tao sa paligid ay nagkakagulo sa paghahanap ng masisilungan. Sabi ko na nga ba, hindi ka marunong magdala ng payong. Halos tumalon ng puso ko sa gulat. Paglingon ko, naroon siya. Nakatayo sa gilid ko, hindi man lang nababasa dahil sa suot niyang raincoat na itim. Si Rico. May bitbit siyang 2 tasang kape na nasa paper cups. Usok-usok pa ang init niyon. Rico, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, habang sinusubukang ayusin ang buhok kong dumidikit na sa mukha ko. Naghihintay ng ulan. Maikli niyang sagot sabay abot sa akin ng kape. Inumin mo yan. Baka maging yelo ka na riyan sa panginginig mo. Tinanggap ko ang kape. Ang init ng baso ay agad na gumapang sa mga palad ko. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang presensya niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa na hindi ko mahanap sa piling ng ibang tao. Akala ko bumalik ka na sa Maynila. Wika ko, hindi tumitingin sa kanya. Bumalik ako, pero may naiwang kasi ako rito, kaya bumalik ulit ako. Sagot niya. Ang boses niya ay malalim, sumasabay sa dagundong ng kulog. Ano namang naiwan mo? Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya ay tila may gustong sabihin na hindi kayang bigkasin ng labi niya. Ang pakiramdam na gusto ko pang makipag-usap sa iyo. Natahimik ako. Alam ko sa sarili ko na dapat ay lumayo ako. Dapat ay isipin ko na hindi kami magkapareho ng mundo. Siya ay malaya. Ako ay nakatali sa mga pangarap at standards ko. Pero sa sandaling iyon, habang ang ulan ay bumabalot sa amin at ang hamog ay unti-unting lumalamon sa parke, parang kaming 2 lang ang tao sa mundo. Maya, halika, yaya niya. Saan? Sa lugar kung saan hindi ka giginawin. Dinala niya ako sa isang maliit at tagong apartment malapit sa Outlook Drive. Hindi ito marangya. Isang studio type na unit na puno ng gamit pang motor, mga libro tungkol sa travel at isang lumang sofa. Pero may kakaiba ritong amoy. Amoy kahoy, amoy kape, at amoy siya. Binigyan niya ako ng isang malaking t-shirt na kulay itim para makapagpalit. Magpatuyo ka muna. Huwag kang mag-alala, hindi ako titingin. Pumasok ako sa maliit niyang banyo. Habang nagpapalit ako,
Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Ano ba itong ginagawa ko? Bakit ako sumama sa isang lalaking halos hindi ko naman kilala? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nang lumabas ako, nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa sofa, habang may hawak na gitara. Ang tanging ilaw sa silid ay isang maliit na lampshade na nagbibigay ng mainit at madilaw na liwanag. "Upo ka," sabi niya habang tinatapik ang spasyo sa tabi niya sa sahig. Umupo ako. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit may kaunting distansya kami. Nagsimula siyang mag-strum ng gitara. Isang tono na hindi ko pamilyar pero napaka-relaxing pakinggan. "Bakit ka ba ganito, Rico?" Tanong ko sa gitna ng katahimikan. "Anong ganito? Bakit parang napaka-misteryoso mo? Bakit parang hindi ka natatakot sa kahit ano?" Tumigil siya sa pagtugtog at tumingin sa akin. "Natatakot din ako, Maya. Natatakot ako na baka isang araw magising ako na hindi ko na maramdaman ang buhay. Kaya hanggat kaya ko, hinahabol ko kung anong totoo. At sa ngayon, ang totoo ay nandito ka sa tabi ko." Unti-unti, ang distansya sa pagitan naming dalawa ay tila naglaho. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa lamig ng panahon o dahil sa init na nanggagaling sa kanya. Inabot niya ang mukha ko, hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mga mata ko. "Hindi kita tipo, Rico." Bulong ko, bagaman ang mga labi ko ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. "Alam ko," sagot niya. Ang boses ay halos pabulong na rin. "At hindi rin ako naghahanap ng babaeng tulad mo. Pero bakit tuwing ulan, ikaw lang ang gusto kong makasama?" Doon, sa gitna ng isang maliit na silid sa Baguio, habang ang ulan ay walang tigil sa paghampas sa bintana, nangyari ang isang bagay na hinding-hindi ko inakalang gagawin ko. Hinalikan ko siya. Isang halik na hindi planado, isang halik na puno ng pagkauhaw, at isang halik na nagpatunay na ang mga ideals at listahan ko ay walang silbi kapag ang damdamin na ang nagsalita. Ang bawat haplos niya ay tila nag-aapoy sa balat ko. Ang bawat halik niya ay tila nagpapalimot sa akin kung sino ako at kung ano ang mundong kinagisnan ko. Sa gabing yon, hindi ako si Maya na career-driven. Ako lang si Maya na nahanap ang kapayapaan sa bisig ng isang lalaking hindi niya akalaing iibigin niya. Pero habang lumalalim ang gabi at ang aming mga katawan ay nagiging isa sa ilalim ng makapal na kumot, isang tanong ang pilit na sumisingit sa isipan ko. Hanggang kailan ito? Hanggang kailan tatagal ang init na ito bago muling maging malamig ang lahat? Nagising ako kinaumagahan na wala na siya sa tabi ko. Ang tanging naiwan ay ang amoy niya sa unan at isang maikling sulat sa ibabaw ng lamesa. "May kailangan lang asikasuhin. Mag-ingat ka pa uwi. PS, magdala ka na ng payong palagi." Napakagatlabi ako. Naiinis ako sa sarili ko dahil hinahanap-hanap ko agad ang presensya niya. Bumalik ako sa trabaho ng araw na yon na tila wala sa sarili. Ang mga kliyente ko ay nagsasalita pero wala akong naririnig. Ang tanging nasa isip ko ay ang haplos ng magagaspang niyang kamay at ang lasa ng kanyang mga labi. Dumaan ang mga araw na walang paramdam si Rico. Walang text, walang tawag. Doon ko napagtanto na wala man lang pala akong contact number niya. Wala akong paraan para maabot siya. Ang tanging koneksyon namin ay ang ulan. Naging miserable ako. Nagagalit ako sa sarili ko kung bakit ako nagpaanod sa emosyon. Sinubukan kong makipag-date sa ibang lalaki. Iyong mga ideal ko. Nakipag-dinner ako sa isang abogado, matangkad, gwapo at mabango. Pero habang nagsasalita siya tungkol sa kanyang mga achievements, ang tanging naiisip ko ay kung paano tumingin si Rico habang hinihigop ang kape niya sa kanto. Isang gabi, habang nagmamaneho ako pauwi, muling bumuhos ang ulan. Malakas. Sobrang lakas na halos hindi ko na makita ang daan. Napahinto ako sa gilid ng kalsada, malapit sa lugar kung saan kami unang nagkita. Biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan ko. Lakas loob kong ibinaba ang salamin.
Isang lalaking nakamotor ang nakatayo roon. Basang-basa. Ang helmet ay nakapatong sa gas tank. Si Rico. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakangiti. Ang mukha niya ay puno ng galos at ang kanyang leather jacket ay punit-punit. "Maya, tulungan mo ako." Hirap niyang sabi bago siya halos matumba sa gilid ng kotse ko. Agad akong bumaba ng sasakyan kahit pa malakas ang buhos ng ulan. Hindi ko inintindi kung mababasa ang suot kong mamahaling blazer o kung madudumihan ang sapatos ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay si Rico. Habol niya ang kanyang hininga at ang dugo sa gilid ng kanyang labi ay humahalo sa patak ng ulan. "Rico, anong nangyari sa'yo?" Sigaw ko habang inaalalayan siyang tumayo. Ang bigat niya, pero sa takot at kaba, tila nagkaroon ako ng lakas para maipasok siya sa loob ng kotse ko. Wala to. Nadulas lang ang motor. May umiwas na truck. Bulong niya. Pero halatang nahihirapan siyang magsalita. Dinala ko siya sa kondo ko. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng mga kapitbahay o ng guard. Doon, sa gitna ng marangyang unit ko na dati, ay puno ng katahimikan at kaayusan. Naging magulo ang lahat. Ginamot ko ang kanyang mga sugat. Habang nililinis ko ang mga galos sa kanyang likod, nakita ko ang maraming peklat. Mga peklat ng nakaraan na hindi niya naikwento sa akin. "Bakit hindi ka tumawag sa ospital? Bakit ako ang hinanap mo?" Tanong ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Pinatigil ako sa paglilinis ng sugat niya. "Dahil sa gitna ng sakit, ang mukha mo lang ang gusto kong makita. Maya, alam kong hindi ako ang lalaking pangarap mo. Hindi ako ang lalaking ipapakilala mo sa mga magulang mo o ipagmamalaki mo sa mga kaibigan mong mayayaman. Pero sa'yo lang ako naging ganito katotoo." Napayakap ako sa kanya at doon ay umiyak ako ng husto. Napagtanto ko na ang ideals ko ay mga illusion lang na binuo ko para protektahan ang sarili ko sa sakit. Pero si Rico, kahit magulo, kahit hindi perpekto, siya ang nagparamdam sa akin na buhay ako. Nanatili si Rico sa akin ng ilang linggo para magpagaling. Sa mga linggong iyon, naging rutina namin ang magluto ng sabay, manood ng ulan mula sa balcony, at mag-usap tungkol sa mga pangarap na hindi nakabase sa pera o posisyon. Natutunan kong mahalin ang amoy ng langis sa kanyang kamay at ang gasgas sa kanyang boses. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang umalis. Hindi dahil ayaw niya na, kundi dahil kailangan niyang ayusin ang buhay niya sa Maynila para maging karapat-dapat sa akin. Hindi para sa standards ng mundo, kundi para sa sarili niyang dignidad. "Babalik ako, Maya. Tuwing ulan, asahan mong narito ako." Pangako niya bago siya sumakay sa bago niyang ayos na motor. Hindi naging madali. Maraming nagtaka kung bakit ang isang tulad ko ay naghihintay sa isang rider. Pero hindi nila alam ang nararamdaman ko tuwing naririnig ko ang kulog. Dahil ngayon, ang ulan sa Baguio ay hindi na sumasalamin sa lungkot, kundi sa pag-asa. Lumipas ang ilang buwan at isang hapong maulan, habang nasa dati naming coffee shop ako, narinig ko ang pamilyar na tunog ng makina. Tumigil ang isang itim na motor sa harap. Bumaba ang isang lalaking naka-leather jacket. Hindi na siya mukhang dugyot. Maayos na ang kanyang buhok, ahit na ang balbas, at may dalang isang bungkos ng ligaw na bulaklak. Tumayo ako at ngumiti. Sa wakas, hindi ko na kailangang maghanap pa. Dahil ang lalaking hindi ko kailanman inakalang magiging tipo ko, ang siyang naging tanging hinahanap-hanap ko sa bawat patak ng ulan. Mga ka-confess. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Iyan ang kwento ni Maya, isang babaeng natutong magpahalaga sa tunay na pintig ng puso kaysa sa idinidikta ng kanyang isipan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ito ay dumarating sa gitna ng bagyo, basang-basa ng ulan, at hindi mo akalaing magiging bahagi ng iyong buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa bawat emosyong ating pinagdadaanan dito
sa Tagalog Wild Confession. Kung kayo ay naaliw, naantig o may natutunan sa kwentong ito, huwag ninyong kalimutang isubscribe ang aming YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. At syempre, para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa aming community, i-follow na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession. Kung mayroon din kayong sariling kwento na nais ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-message sa amin. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento, dito sa Tagalog Wild Confession, mag-ingat tayong lahat, lalo na kapag umuulan. Hanggang sa muli!